Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Pero ngayon, napakaganda ng ating hapon kasi ang kasabay natin ay dalawa. Kambal talaga sila na iinom ng tsaang kasama natin. Walang iba kundi si Dr. Cora Kitay at gayon din naman si Sister Tess Rosario. So mag-hello tayo sa ating lolos and lolas. Hello! Hello! Let us praise the Lord. Ayan, so itong si Sister Tess, nung nakaraan, talaga namang may may pa-Espanyola pa siya na mabuhay ang dulo, di ba? At ito naman si Dr. Cora, nako, unforgettable ang sinabi mo, galaw-galaw para hindi pumanaw. So nakakatuwa at tingnan nyo, twinning na twinning talaga ang ating bisita. Wala nang magdududa. Totoo talaga ang sinasabi sa inyong poblasyon, sa bahay ng poblasyon. Kayo ang famous na kambal talaga. At twinning ho sila kasi twin blessings ang ating pinag-uusapan. Unang katanungan, sino ba ang designer ng mga outfit ninyo? Bali, kaming dalawa yun. Pinagsasama namin yung impact namin. Talent na, sabi namin, siguro dapat dagdagan natin pa ng ganun, dapat mag-ano. So katulad ngayon, sino nag-isip na green tayo? Ang costume natin green. Wala bang pagtatalo na hindi, pink tayo, pink? Walang ganon. ako, siya gusto niya, blue. Oh. Sabi ko, green naman. Sabi ko, parang maganda tayong tignan. Iba naman ang kulay sa TV. Tama. Ayan nga, no, naggagandahan ang ating twins. At pag-uusapan natin yan, pero hindi muna sa kanilang outfit. Gusto ko munang magbalik tanaw dahil ngayon, guaranteed na. Kambal na talaga kayo, di ba? So, ikaw yung napagkamalian ko, tama ba? Doon sa parokya, kasi sa ibang simbahan kami nagsimba noon, ano? Pero ngayon, balikan natin, nung kayo'y maliliit pa, may mga unforgettable experiences ba kayo bilang kambal? Kasi hindi normal yung buhay nyo, hindi ordinaryo, di ba? So, nagkakamali ba ang mga teachers, ang mga kaklase, napagkakamalian ba kayo? Oo, napagkakamalan. Nagkakamali, napagkakamalan. Yan, minsan nga, makikita ko sa kalye, siya, doktora daw siya. Oo. Tapos sasabihin, doktora, ba't mo ako sinisnab? At ko, pasensya ka na, hindi ako yun. Ay, di ba ikaw yun? Yun, mga ganun, mga. Sa classmate naman namin, kasi mula grade 1 hanggang 4th year, magkakaklase kami, na siguro nalilito. Alam na nila. Alam na nila. Pero nung bata-bata kayo, magkamukha talaga kayo? Hindi masyado. May bangs siya nun eh. Oh. Ako wala akong bangs. Okay, so style yan, style na. Oo nga naman, no? Nakikita natin sa ating TV ngayon na nakabangs nga talaga si Doktora at yung isa wave lang talaga. Pero pareho kayong isang dangkalang buhok. So walang nagpahaba ng buhok sa inyo, sabay kayo lagi na nagpapagupit, ganun ba? Mas bagay kasi sa mga seniors na tulad namin, yung ganitong style ng buhok. Pero nung bata kayo, hindi na uso sa inyo yun, gusto ko nga mahaba eh. Sasabihin ng isa, hindi, magpagupit tayo. Walang ganon. Wala. Nagkakasundo talaga kayo. Pag nagsha-shopping kayo, wala ba nag-uuna-unahan? Ako nakapili niyan. May ganun ba? Wala rin. Kasi marami naman siya shopping. Marami Pagpipilian niyo lang yung stock. Pag namin stock, reference naman ng kulay, may mga okay lang. Pero kailan sa stage ng buhay niyo yung huminto na kayo na twinning kayo sa mga damit, sa mga ginagawa niyo? Yung kailan kayo nagkaroon ng individual life? Ano college na? College. Iba na kami. Iba na mundo namin. Iba ng... Ako, yun ang araw ng paglaya niyong dalawa sa isa't isa. Kasi ayon sa kanya, wala nang magsusumbong. Ibig sabihin, ikaw ang nagkukwento sa bahay ninyo, ganun ba yun? Wala bang favoritism sa loob ng pamilya? Wala. Pero yung kuya ko kasi siya lang isang lalaki. Siya yung favorite siyempre. Okay. Isang lalaki. Tapos kami puro babae. Pero hindi kami Hindi namin naran. Kasi magkakasama kami lagi. Sa magulang, wala ba yung mas favorite ka kaysa dito? Wala. Pag pinagalitan yung isa,
Mami, lagi na lang siyang pinapagalitan. Ako hindi. Parehas kami pinapagaling. Oo nga, nabalitaan ko nga nung nakaraan dahil sabi niyo pareho kayo maingay. So ngayon, pag sa bahay, parehas din kayong pinapagalitan. So ang saya-saya niyo pala talaga noon. Paano nung nagdadalaga na kayo? Di syempre college, no? May kanya-kanyang buhay na. Paano naman ang love life? Yung mga nanliligaw dyan sa palipaligid, crushes, di ba? Magkamukha kayo. Paano nahuhulaan kanino yung crush ko? Sino yung may crush sa akin? May ganun ba? Wala naman, kasi nagkahiwalay na nga kami ng school. Kumbaga, may sarili akong schoolmates, may sarili siyang schoolmates. Kaya hindi kami nakikita. Oo nga, tama. Kaya okay lang sa amin. Sa parokya naman namin, kilala na kasi kami na ganyan talaga. Kilala na kayo, doon na kayo lumaki, doon na kayo nagkaedad. So kayo ang tinaguri ang kambal. Ang tawag sa amin, Joyful Sisters. Wow! Ang ganda ng lolo si Lola sa Joyful Sisters. So pagka gloomy ang buhay natin, you know where to call, you know where to go, basta kasama na tong friendship nitong dalawang to. So considered ba kayong BFF? O meron kayong kanya-kanyang friends talaga? Nagka-best friend din kayong iba? Best friend din kami, pero magka-best, pero may kanya-kanya rin kami best friend. Talaga, may super close na BFF, meron din. Meron kayong tinagurian na para ko na siyang kapatid. May ganon o wala? As in friends lang. So yung mga kaibigan nyo ngayon na matalik, hindi kayang tapatan yung sisterhood nyo. Walang ganon. So yung panahon naman na nagkakasakit kayo, nararamdaman ba nung isa? Kasi yung sa'yo, matinding sakit naman yon. Hindi yun iba yun eh. Pero nung bata-bata, yung kunyari, masakit ang ngipin nung isa. Sasabihin niya rin nung isa, ako rin masakit din. May ganun ba? Meron pag nilalagnat, hindi sa ibig, ilalagnat siya. Mamaya-maya siya naman lalagnatin. Talaga? Yung isa pag masakit ang tiyan ko, siya naman susunod na sasakitan siya. Samantalang hindi niyo pinag-uusapan yan. So, nakakatuwa. So, sa mga learnings naman, sa inyong mga lolos, nabuhay ba kayong kasama ang lolo? Na abutan niyo ba sila, lolo and lola? Abutan namin. So, tuwan-tuwa sila sa inyo. Kasi, kambal di ba? Pag summer, nung elementary kami, dinadala kami ng mami at daddy namin sa probinsya. Isang buwan kami doon. Wow, kaya ang bakasyon nyo. Doon ang bakasyon namin. Kaya uuwi kami, mataba na kami kasi walang kuryente, aga matulog, alas 6 tulog na, gigising, tapos sustansyang pagkain, ganyan. Saan mo ang probinsya ninyo? Pangasinan kami nagbabakasyon. Pangasinan. Oo. Kaya lang doon, paggabi, kasi malungkot, pareho kami umiiyak. Kasi mga umiiyak kami, di ba, paggabi, ganun. Kasi walang TV, walang tapos nasa bubong lang kami nakatingin. Tapos ang aga-aga, magigising ng 4:30, magwawalis ng bakuran. Yun ang trabaho namin noon. Buhay probinsya. Buhay probinsya. Minsan hating gabi naman, nakarinig ka pa ng tuko. May tuko pa na. Sino naman na matatakotin sa inyong dalawa pag ganyan naririnig na yung mga tuko-tuko na yan? Parehas matatakotin sa tuko. Meron ba sa inyong parehas na mahilig mag-alaga ng aso? May ganun bang hobby na parehas kayo? Wala. Pero siya aso, ako pusa. Talaga? Siya 4 na aso, kami may 5 pusa. Aba, so hindi nyo pinagpareho magkaiba talaga. So sa ano pa bang maganda natin pagkwentuhan bilang mga kambal, paano naman yung debosyon? Paano naman naging twin ang inyong debosyon sa ating mahal na ina, ang Birhen de la Rosa? Ako bilang active member ng Legion of Mary, siya naman DMI member siya, Daughters of Mary Immaculate. Sa mahal na ina rin ang aming debosyon na pagdarasal ng rosaryo, pag merong mga activities sa simbahan, nandun din kami, sumasama kami, lalo na yung prosesyon, yung mga panatang na mga panalangin, magkasama kami. So talagang taong simbahan na kayo. Sino ba ang nag-akay sa inyo nung kayo'y bata pa para talagang maging marubdob ang paglilingkod nyo sa simbahan? Ang nanay namin. Nanay. Dahil bata pa kami, paano namin istorya namin. Tatat nanay namin, protestante at katoliko. Magkaiba pala ng relihiyon. Every Sunday, dinadala kami ng tatay namin
sa Sunday School, Protestante. Okay. Every afternoon naman, doon naman sa Katoliko. Yun ang aming gawain talaga. Every Sunday Every yan. Sunday yun. Tapos, minsan, maganda itong nangyari. Kasi minsan, hindi na-elect ng presidente yung daddy ko, nagtampo. Lumipat siyang Katoliko. Masaya na kami, naging Katoliko na lahat. Dati, nagdadasal kami ng Rosario. Daddy ko nanonood ng TV. O, kasi walang ganun sa Ako, kanila. ayaw niya. Yung naging Katoliko siya pa nag-lead ng grocery sa amin. Tapos sabay-sabay pa kami nagsisimba. Ganda-ganda naman. Ang ganda naman. Pero maganda yun kasi bata pa kayo noon. Hindi pa kayo lumalaban, hindi kayo nagko-question, di ba? Parang, okay, Sunday school ako ngayon, mamaya, simbahan naman ako. Pero ang Diyos na gumawa ng paraan. Tama ba? So, that is twin blessing as well. Kasi ngayon, hindi lang siya basta Katoliko, siya pa ang namumuno sa pagdarasal ng Santo Rosario. So, nakakatuwa. So, nag-active na kayong lahat sa parokya. So, nagsimula sa mami, kasali na ngayon si daddy, at kayo na lahat na magkakapatid. So mula noon, walang patid yan. Naglingkod na talaga kayo sa parokya. Kahit college days ninyo, hindi nahinto. Hindi, kahit nabubuntis kami, attend pa rin kami ng meeting. Kasi malapit naman sa simbahan eh. Ayan, magandang kwento yan. Nung buntis naman kayo, sabay din ba kayo? Hindi, mas nauna ako. Ako pangalawang kumarengke. Talaga tawan-tawa sa iyo yung lolos and lolas. Oh. Yung third ninyo, pan lolos and lolas, titos and titas. So sige na, sino ang unang kumirengke? Ito. Ako, unang kumerengkeng. Pero ito ang ate. Pero ito unang kumirengke. So, Kasi nag-aaral pa siya. Maano pa siya. Oo nga. Mas mahaba pala Mas yung mahaba. aral mo. So siya, nagbo-boyfriend na, ikaw nagsusunog pa ng kilay. Hindi ka naman nainggit na siya may kilig factor na. Hindi. Kasi naka-focus yung mami ko sa pag-aaral ko eh. Oo. Alam mo niya, parang istorya ko. Ang mami ko, mahirap lang kami. Alam mo, ginawa ng mami ko para kami nasustentuhan ako. Kasi anim kami, dire-diretso. College kami. Nag-alaga siya ng bulate. Kung ang kilo ng manok ay 35 pesos, ang bulate 100 pesos, alaga siya pag-tuition ko. Ano yun? Ibig sabihin noon, ang bulate, pagkain ng manok. Hindi. Pagka nilalagay sa hamburger. Yun noon, di ba? Ano yan? Totoo ba yan? Sikat yun noon. Kasi culture. Culture. Kaya mahal. Oh, Kasi mahal. sinabi mo, 100 versus 45. So, mahal. Pinapasustento sa akin. Tsaka nung nalaos na yun, dagang maliliit naman. Dagang maliliit na Mga exotic ka, kakaiba, mother. Meron akong girlfriend ng kuya ko, veterinar. Dinadala namin sa UP. Quezon City. Ang isang dagang puti, 10 pesos. Yung Ano ba yan? Dagang posta yata. Hindi, yung ano Mas na, yung maliit ba? experiment. Pang-experiment. Alam mo ba, pagkatapos ng akong mag-aral, ayaw na nilang mga anak. Tapos na, kasi Talaga. isang daga, nanganak yan ng 25 na isa. Is 25. Naku, mabilis pala silang mga anak. Ang dami. Tapos ngayon, tapos na ako mag-aral, ayaw na nila. Ang galing naman. Lolos and lolas, tignan nyo, sinuong talaga nung magulang nila ang kakaibang negosyo. No? Medyo kakaiba yon at hindi madali. Nagbe-breed ka ng isang exotic yun eh. Bagamat for experimentation, di ba? Pero ang nakakaaliw, nung hindi na nyo kailangan, tumigil na rin ang mga Tumigil daga. Kasi tapos na lahat kami, tapos ako huling-huling gumabit. Ayaw ng mga anak. So, totoo yan ha, natulungan kayo ng mga dagang ito, no? Yung pang-experiment, parang ng guinea pigs na tinatawag siguro, di ba? So, amazing. Tapos, nakakatuwa, kakaibang sakripisyo no, ng inyong magulang. So, nung time na yon di malaya na siya. Kasi tapos na eh. So, pwede na mag-asawa. Ano ba yan? First and last boyfriend? O marami kang pinamilian, Sister Tess? Parang first and last boyfriend. Wow. Nung kinasal ako, siyempre wala pa masyadong magpera. Sagot niya yung entourage, yung lahat ng entourage ng damit. Talaga? Ang bait-bait naman ng katwining mo talaga. Mura-mura pa naman nun, hindi katulad Kahit namin. na, di ba? Para sagutin niya lahat yon. O, entero, ano ba yan? Boda, trahe de boda, no? Mga ganon. So, ang saya-saya mo naman. Oo, siyempre, pero menos gastos. Correct. Ano naman na naging role niya nung ikay kinakasal?
Siya yung maid of honor. Wow. So siguro hindi na kayo magkamukha ng damit nun. Kasi Hindi na. pang-bride ka na talaga. At ikaw naman, gandang-ganda ka naman nun. Kasi ikaw nagbayad di ba? Alisin yung pangit yan, paalisin. Ako nagbayad yan. At nung siya'y kinakasal na, sabi mo, ako na ang kasunod. May ganun ba? Hindi. Kasi wala pa akong boyfriend eh. Kaya walang ano man sa'yo. So, nagkapamangkin ka na, dalaga ka pa. Nung nagkaanak ka, dalaga ka pa. Ay, so na-enjoy mo yung pamangkin mo. So, daman-daman ng iyong anak. Kasi magkamukha kayo, dalawa mami niya. Ganun ba yon? So, ninang siya ng lahat ng anak mo. Ninang ka ba? Hindi. 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 Pero siya, hindi rin siya ninang ng anak mo. Hindi. Kasi pag isang gastos na ninang at saka tita, isang regalo lang. Lugi. Oo nga, tama. Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat isa lang ang role. Kung Oo, tita, no? Kung ninang. So masaya ho talaga kausap tong ating mga kambal, di ba? Parang usapan na singto, no? Ngayong katanghalian tapat. Pero masaya kasi, no? Yung past, nagkapamilya na. Tapos nung siya naman, finally, nung nahanap mo naman ang iyong pinakamamahal, ano naman ang naramdaman ng ating supporting sister? Ako masaya para sa kanya. At least, stable na siya. Hanap na siya ng kaligayahan. Yun. So, ibig sabihin, yung, sa mga pinsan, mas matanda yung mga anak mo kaysa sa kanya. Nagkaroon kasi siya ng Nagkaroon kasi ako ng adopted. Okay. Bago ako, dalaga pa ako, binigyan ako ng isang adopted. Talaga? Kaya panganay, ako nagkaroon ako, tapos siya nanganak. Wow. So, may ate agad. So, talaga matulungin ka na, no? Dalaga ka pa lang, may iniintindi ka na, may alagain na. So, pero sabay-sabay na silang lumaki. Tapos yung nanganak ako. Tapos, after 45 years old na ako, binigyan na naman ako ng isang adopted. Talaga? Bali, dalawang adopted ko, tsaka isang biological. So, alam nila? Alam nila. So, Sa family kasi namin, 5 adopted na. Okay. So, Alam ganun nila ang lahat. kalakaran sa inyo. Mm-mm. So, ikaw meron ka rin ba? Wala ako. Sa kanya na lang Sa lahat. Merong sister ko, 2. Isa pang sister, 1. 5 lahat sila. So mabait kayo talaga, no, na inaangkin ninyong hindi iba. Inaari ninyong hindi iba yung ibang tao. So pag sumasabay-sabay yan, pag nagpapalaki kayo, parang pantay-pantay, mga anak niyo lahat talaga sila. So yan ba ay may epekto dahil na-impluwensyahan kayo ng magulang ninyo? Nung kayo pinalalaki, maging mapagkupkop? Oo. Kasi mami ko, yung mga katulong namin, pinag-aaral nila. Nakatapos na, tapos kukuha na naman kami bangkato, pag-aaralin na naman namin. Okay. Yung gawain ng mami dati. Kaya, ano namin, na gaya Tumulong. kailangan tumulong sa kapwa. Kaya naman ang pagpapala naman, bumabalik talaga sa inyo. Kaya twin blessings lagi. Kasi mapagdamay pala kayo, hindi lang mapagdamay, tinutulungan yung makatawid, no, sa kanilang mga pinaglalagyan. So, kumusta itong mga adopted? Sila sa sarili nila, considered nilang adopted sila o they feel that they are really a part of your family? A part of their family. A part of our family na sila. Pero siyempre, hindi mawawala yung meron pang hinahanap na sila. Totoong nanay. Pero, dahil na lumaki na sa akin na yung isa, 3 days old, nasa akin na. Yung isa naman, weeks lang din. Kaya talagang kulang na lang na ilabas sa akin eh. So yung bunso, parang bunso, di ba? Kasi sabi mo, 45 years old ka na eh. Hindi ka na ba natakot na sabi mo, naku, may edad na ako, magsisimula ako uli, magnanay-nanayan na naman sa isang maliit na bata? Meron ganun. Kaya lang, yun ang naging way para magkaroon palalo kami ng bonding mag-asawa. Sabay kami na. Kasi 45, siyempre, busy-busy sa trabaho. Oo. Tapos yung Height na yan ng karir nyo eh. Tapos yung nagkaroon sinong mag-aalaga, sinong maglalaba. Kaya maganda ang naging result. So parang yung bunso-bunsuan ninyo, nag-bond pa sa inyo, no? Para maging mas solid pa yung relationship. So puntahan naman natin ang ating Maria Birhen de la Rosa. So siya ang patrona ng inyong parokya. So mag-shoutout kayo sa inyong parokya.
Hello! Hello! Sampiro! Mabuhay! Mabuhay! Para tayong yung banana. Banana, yung gano'n, banana 1, banana 2, no? So nakakatuwa kasi talagang punong-puno kayo ng buhay, kaya tama ang salitang mabuhay sa inyo. So ito naman, ano ang ginagawa nyo bilang debosyon sa ating mahal na ina? Hindi lang basta prayer, kasi nung nakaraang Monday, nakwento niya, nagbabody praise. Ano naman yung pamamaraan ng pagpupuri sa ating mahal na ina? Sa akin, simbahan namin, nagtayo ng liturgical dancer. Yung liturgical dancer, yun isang paraan para magpuling kay Maria. Namamahala ako doon. Isang paraan ng pagmamahala. Tsaka, sa kay Mama Mary, ang isa pang way, pagdedebosyon din, gano'n, ang family, kasama sa pagdedebosyon kay Maria. So, ang liturgical dancer within the liturgy. Kaya liturgical talaga. So, hindi siya nakalabas. So, nandun siya nakapaloob. So, tuwing may misa sa parangal sa ating mahal na ina, kayo yon. So, may mga dance steps na ginagawa. Ano yan? Kayo ang nag-conceptualize? Kayo nagde-design ng lahat? Nung maliliit pa, bago pa lang ako ang nagkasa sa itong step ninyo. Tapos, ngayon naglalakihan na eh. Sila na ngayon. Basta, ang ano ko lang yung damit nila. Kaya, at saka, sister, kailangan namin ng costume, kailangan namin ng props. Iisip na ako ngayon kung ano ang mga props. So, kasi kailangan disente, no? Hindi lang basta na-design, kundi naaayon, appropriate, dahil liturgical dance eh. Parang sa kanya, body praising, ito naman nga yung ginagawa nyo ay liturgical dance. So, yan ay uniquely sa parokya lang ninyo. Hindi yan makikita sa ibang parishes. Pero at pag yan ay bilang pagpupugay sa ating mahal na ina. Pero pag naiimbitahan ang mahal na ina at nare-request ng mga liturgical dancer na isasama sinasama. So ang Birhen de la Rosa, pagka dumadalaw sa ibang parokya, ibang tahanan, at pwedeng kasama yung liturgical dancers, kasama kayo. Ang laki-laki ng Birhen ninyo eh, no? So alam niyo, lolos and lolas, kami nagdidebosyon din sa Birhen de la Rosa. Kasi noon talagang dinadalaw kami ng mahal na ina. Once a year, pumupunta sa ating chapel at ito ay isinasabay natin sa Katolikong Pinoy. Kadalasan yan September, October, yung mga buwan ng mahal na inang Birhen talaga. So mamaya lamang, alam ninyo, aanyayahan natin sila kasi sayang naman ng costume nila, di ba? May dahilan kung bakit sila nakasuot ng ganyan. Kasi nga, ang sinabi, ito ay parangal, papuri sa ating mahal na ina, ang Birhen de la Rosa. Kaya lolos and lolas, wala sa edad. So ito noon, nag-age reveal naman sila sa atin eh. Kahit na very active na sila nung unang panahon pa, pero hindi sinagkaan yon ng pagkakaedad natin. So kahit na nagkakaedad na, marami pa rin pwedeng gawin. At kasama yan, ngayon mararanasan natin at mapapanood natin sa kanila. Pero mamaya, bago nyo mapanood yon, yun ang pinaka-closing natin dahil yun ay papuri at parangal. Meron ba kayong huling mensahe para sa mga lolos and lolas natin? Anyayahan nyo sila na maging active sa kanilang buhay. Bilang mga parishioner ninyo po, habang may oras pa, habang malakas pa, sayaw-sayaw po, sumali po tayo sa mga activities na ating simbahan. Dami pong nag-aanyaya po ang ating simbahan. Marami pong mga ministries na naghihintay po sa inyo. Kahit na po may seniors na tayo, mas madaig pa nga natin ng mga mababata kasi masisipag tayo. Yun lang po. Wow, ang ganda nun kasi maraming ministries, hindi lang naman, syempre, pipiliin mo. Ano yung ministry na pwede pa tayong mga seniors, may ministry rin naman na pang bata-bata di ba? So maganda ang iyong paanyaya. Si Dr. Cora naman. Mga lolas, ang edad ay hindi daan para tayo ay hindi makatulong sa ating kapwa. Maraming paraan, maraming daan, maraming oras, hindi lang puro tayong nasa bahay, sikapin natin na tumulong sa ating kapwa. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi sayang, lalo pa tayong magiging maginhawa ang ating sarili. Blessing, maraming blessing
wag tayo tumutulong sa ating kapwa. Yun lang po. Amen. At ngayon ay September 15, pinagkaloob ng Diyos, no, na maparangalan din natin ang mahal na ina, Our Lady of Sorrows, kasi ang September 15. So sasamahan nyo kami, lolos and lolas, manalangin po tayo ng sama-sama. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Mother of Sorrows, by the sword that pierced your heart, help me to understand and share in the sufferings of your Son, Jesus, and to find comfort in His love. Pray for us now and at the hour of our death. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So maraming salamat, pero masasaksihan natin ngayon, no, ang sayaw. Pero hindi ito basta sayaw, pagkat ito'y tinagurian as liturgical dance. At ito ay inaari nating papuri at parangal sa mahal na ina, Maria Birhen de la Rosa. Kaya ang mga taga-kofradia, alam na alam nila ito. So panoorin po natin at sana mainganyo rin kayo na magpuri sa Panginoon at mag-venerate ng ating mahal na ina. Santa Maria, salve reina, madre patrona, alma de nuestra tierra. Viva Virgen, rosa pura, Dios te salve, Santa Maria, salve reina, madre patrona, alma de nuestra tierra. Santa Maria, salve reina, madre patrona, alma de nuestra tierra. Viva Virgen, rosa pura, Dios te salve, Santa Maria, salve reina, madre patrona, alma de nuestra tierra. Santa Maria, salve reina, madre patrona, alma de nuestra tierra. Viva Virgen, rosa pura, Dios te salve, Santa Maria, salve reina, madre patrona.